Ang pangalan ko ay Teresa Morales. Ako ay 29 na taong gulang at nagtrabaho bilang Senior Benefits Reconciliation Analyst sa Northbridge Benefit Services sa Makati. Hanggang sa Biyernes na iyon, naniniwala akong ang pagiging maaasahan ang pinakaligtas na magagawa ko. Pagkatapos ay bumagsak ako sa gitna ng aming opisina. Isang sandali, nakatayo ako sa tabi ng aking mesa na bukas ang client report sa monitor ko. Ang susunod, umikot ang silid. Nagabo ang mga salita sa screen. Isang matinding panghihina ang dumaan sa akin, at tila tumaas ang sahig ng walang babala. Unang tumama ang balikat ko sa carpet. Pagkatapos ay nawala ang lahat. May mga upuang kumiskis sa likod ko. May tumawag ng pangalan ko. Si Leia Reyes, ang katrabaho na nakaupo 2 mesa ang layo, tumakbo papunta sa akin, pero pinigilan siya ng aming direktor, na si Vanessa de la Cruz. Bigyan siya ng 1 minuto, sabi ni Vanessa. Stressed siya sa deadline. Lumuhod pa rin si Leia sa tabi ko. Teresa. Hindi ako sumagot. Hinawakan ni Leia ang braso ko at tinawag ulit ang pangalan ko. Natahimik ang buong departamento. Pinapanood nila ang isang babaeng nakahiga ng walang galaw sa sahig, pero walang mukhang sigurado kung pinapayagan silang tumulong ng walang permiso ni Vanessa. Pagkatapos ay sinabi ni Vanessa ang mga salitang uulitin ng ilang tao sa investigasyon. Gusto niya ng atensyon. Tumingin si Leia sa kanya. Hindi siya gumigising. Huwag gawing eksena ito, sagot ni Vanessa. Lahat kayo umatras. Nag-atubili ang mga tao sa paligid ko. Mahalaga ang pag-aatubiling iyon. Kinokontrol ni Vanessa ang kanilang schedule, performance review, assignment, at rekomendasyon sa promosyon. Sa loob ng mga taon, tinuruan niya ang departamento na maghintay sa kanyang hatol bago gumawa ng kahit maliit na desisyon. Kaya habang walang malay ako, ilang adultong nakatayo lang ng ilang talampakan ng layo at naghihintay na magdesisyon ang boss nila kung totoo ang emergency ko. Tumanggi si Leia. Lumayo siya kay Vanessa, kinuha ang telepono at tumawag sa emergency services. Hindi ko narinig ang sagot ng dispatcher. Hindi ko narinig ang paliwanag ni Leia na bumagsak ako at hindi sumasagot. Hindi ko narinig ang babala ni Vanessa na sobra-sobra ang reaksyon niya. Nalaman ko ang mga detalye ng maglaon. Ang huling tunog na naalala ko ay ang mababang hum ng ventilation system ng opisina. Ang susunod na tinig na narinig ng sino man sa labas ay ang papalapit na sirena. Pumasok ang 2 paramedic na may dalang kagamitan. Ang una, si Danilo Ruiz, bumagsak sa tabi ko at nagsimulang suriin ang kondisyon ko habang nililinis ng kanyang kapareha ang espasyo sa paligid namin. Inilagay ni Danilo ang mga daliri sa leeg ko. Nagbago ang ekspresyon niya. Gaano katagal na siyang ganoon? Walang sumagot agad. Si Leia ang sumagot sa huli. Ilang minuto. Tumawag ako sa lalong madaling panahon. Tumingin si Danilo sa tahimik na grupo. Sa lalong madaling panahon? Nalingon ang mga mata ni Leia kay Vanessa. Sinabihan niya kami na huwag tumawag. Huminto si Danilo ng kalahating segundo. Pagkatapos ay tumingin siya ng direkta sa boss ko. Ang nahanap niya ng suriin ang pulse ko ay sapat na seryoso para baguhin ang buong silid. Pero may isa pang tanong sa ilalim nito. Bakit sobrang determinadong kumbinsihin ni Vanessa ang lahat na nagpapanggap ako? Bago ko ipaliwanag ang natuklasan ng paramedic at ang mga record na magbubunyag tungkol kay Vanessa, i-subscribe ang channel, i-on ang notification bell, at i-like ang video na ito. Mahalaga ang mga kwentong tulad ng sa akin dahil kayang patahimikin ng autoridad ang buong silid, pero minsan, sapat na ang desisyon ng isang tao na kumilos para protektahan ang katotohanan. Para maunawaan kung bakit agad akong tinanggihan ni Vanessa, kailangan nating bumalik ng 11 araw bago ako tumama sa sahig ng opisina. Nang umagang iyon, sinusuri ko ang enrollment discrepancy nang magsimulang tumibok ng hindi pantay ang puso ko. Hindi iyon ang unang beses. Sa loob ng ilang linggo, nakaranas ako ng maikling pagkahilo at kakaibang pagkukurap-kurap sa dibdib. Palagi akong may ordinaryong paliwanag. Sobrang kape, kulang sa tulog. Ang client transition, isa pang gabing overtime sa opisina. Naging magaling ako sa paggawa ng mga bagay na nakababahala, na parang walang masama. Napansin ni Leia na nakahawak ako sa gilid ng mesa. Namumutla ka, sabi niya. Nahihilo ka ulit? Mabilis akong tumayo. Umupo ka. Sinubukan kong ngumiti, pero isa pang alon ng panghihina ang dumaan sa akin. Nagabo ang mga numero sa screen. Ibinalong ni Leia ang boses. Paulit-ulit na ito, kailangan mong magpasuri. Gagawin ko. Sinabi mo iyon noong nakaraang linggo. Tama siya.
Naantala ko ang paggawa ng appointment dahil inililipat ng Northbridge ang libu-libong employee benefit records para sa bagong corporate client. Mas naiintindihan ko ang exception files kaysa sino man sa departamento at pinaalalahanan ako ni Vanessa nito araw-araw. Sa Northbridge, ang pagiging kailangan ay mapanganib na kapareho ng seguridad. Lumaki akong pinapanood ang nanay kong nagtatrabaho sa kabila ng sakit dahil isang missed paycheck ay maaaring magbanta sa aming upa. Sa edad na 29, nakapagtayo na ako ng matatag na karera, may sariling health insurance, at may sapat na ipon para sa maliliit na emergency. Pero daladala ko pa rin ang parehong takot. Kung aaminin kong may mali, maaaring magdesisyon ang isa na hindi na ako maaasahan. Nang hapon na iyon, naging sapat na malala ang pagkahilo, kaya hindi ako pinabayaan ni Leia. Tumawag ako sa clinic at nabigyan ng urgent appointment kay Dr. Alina Pascual, isang cardiac specialist. Nakinig si Dr. Pascual habang inilalarawan ko ang palpitations at near-fainting episodes. Sinuri niya ang initial test results, nagtanong ng ilang tanong, at ipinaliwanag na hindi pa niya masasabi ng eksakto kung ano ang nangyayari. Pero masasabi niya na mapanganib ang pagwawalang bahala. Hanggat hindi natatapos ang testing, gusto kitang magtrabaho ng remote, sabi niya. Walang overtime at walang hindi kinakailangang pagmamaneho. Nagsikip ang tiyan ko. Nasa gitna kami ng major transition sa trabaho. Hindi iyon nagbabago ng rekomendasyon. Naghanda siya ng written restriction notice. Bago ibigay sa akin, binigyang diin niya ang huling instruksyon. Kung mawalan ka ng malay, kailangang tumawag agad ng emergency services ang kasama mo. Hindi sila dapat maghintay kung gigising ka ba. Tinitigan ko ang linya sa dokumento. Loss of consciousness. Emergency services. Masyadong seryoso ang mga salita para sa sintomas na ilang linggo kong inilarawan bilang stress. Gayunpaman, ipinadala ko ang dokumento kay Vanessa at nagsumite ng kopya sa employee request portal ng Northbridge bago umalis sa clinic. Kinumpirma ng system na natanggap ang request ko. Dumating agad ang sagot ni Vanessa. Walang pag-aalala tungkol sa kalusugan ko. Hindi binanggit ang remote work, reduced hours, o emergency warning. Isang instruction lang. Pumunta sa opisina ko bago ka umalis bukas. Kinabukasan, dinala ko ang printed copy ng note ni Dr. Pascual sa Northbridge. Nandoon na si Vanessa sa opisina niya. Punong-puno ng project schedule ang isang monitor, habang ang isa ay may exception file report na pinapanatili ko para sa client transition. Itinuro niya ang upuan sa tapat ng mesa niya. Nabasa ko ang ipinadala mo. Naghintay ako na tanungin niya kung kamusta ako. Hindi niya ginawa. Mahihirapan ang remote work dahil malapit na ang deployment, sabi niya. Ikaw lang ang lubos na nakakaunawa sa ilan sa mga file na ito. Naiintindihan ko, pero sinabi ni Dr. Pascual na dapat magsimula agad ang restrictions. Kinuha ni Vanessa ang printed note at binasa ulit. Walang diagnosis dito. Nagpapatuloy pa ang tests? Kaya hindi natin alam kung may totoong mali. Mas matindi ang dating ng pangungusap kaysa inaasahan ko. Pinaalalahanan ko siya na espesyal na binabalaan ni Dr. Pascual ang pagkawala ng malay, pero kontrolado pa rin ang ekspresyon ni Vanessa. Palaging nagsusulat ang mga doktor ng maingat na notes, sabi niya. Proteksyon iyon sa kanila. Kailangan kong protektahan ang departamento na ito. Iniikot niya ang monitor sa akin. Puno ang transition calendar ng deadlines, review meetings, at client approvals. Kung aalisin kita ngayon, kailangan kong i-document na inabandona mo ang critical na project. Makakaapekto iyon sa evaluation mo. Hindi ako umaabandona. Kaya tulungan mo akong humanap ng makatwirang solusyon. Ang makatwirang solusyon niya ay ipagpatuloy ko ang normal na trabaho habang pinagpapasyahan ng kumpanya kung karapat-dapat ang sintomas ko sa formal accommodation. Inilarawan niya itong pansamantala. Sinabi niyang maiiwasan namin ang hindi kinakailangang HR issue. Pinaalalahanan niya ako na sinusuri ng senior leadership ang mga kandidato para sa future management positions. Pagkatapos ay umatras siya at pinalambot ang boses. Palagi kang maaasahan, Teresa. Huwag hayaang baguhin ng isang stressful na buwan kung paano ka tinitingnan ng mga tao. Iyon ang pangungusap na nakulong sa akin. Hindi dahil pinilit ni Vanessa na manatili ako sa building, kundi dahil naintindihan niya kung aling takot ang gagamitin. Sinabi ko sa kanya na magpapatuloy muna ako, pero hindi ko bawiin ang request. Hiniling kong suriin pa rin ang remote work recommendations.
Tumango si Vanessa na parang may kasunduan kami. Nang umalis ako sa opisina niya, nandoon pa rin ang printed note sa mesa niya. Naghihintay si Leia sa tabi ng sa akin. Ano ang nangyari? Sabi niya kailangan ng oras ang HR. At hanggang doon, magtatrabaho pa rin ako. Tinitigan ako ni Leia. Hindi iyon ang isinulat ng doktor. Alam ko. Bakit ka parang pinapayagan si Vanessa na i-overrule siya? Ibinalong ko ang boses. Kasi kailangan ko ang trabahong ito. Tumingin si Leia sa direksyon ng opisina ni Vanessa. Kailangan mo ring manatiling may malay. Halos tumawa ako, pero wala sa amin ang nakitang nakakatawa. Sa susunod na ilang araw, kumilos si Vanessa na parang hindi umiral ang medical request. Nag-schedule siya ng maagang meetings, nag-assign ng karagdagang exception files, at pinanatili ang team namin sa site hanggang gabi. Tuwing binabanggit ko ang restrictions, inililihis niya ang usapan sa deadline. Patuloy kong sinasabi sa sarili na pansamantala ang arrangement. Tumigil ako sa pag-inom ng kape. Palaging may dalang tubig. Dahan-dahan akong tumayo. May crackers sa mesa ko at sinusubaybayan ang bawat kurap sa dibdib na parang mabibigyan ako ng kontrol ng maingat na obserbasyon. Hindi. 3 araw pagkatapos ng meeting, nahilo ako habang papunta sa printer. Nagpatatag ako sa cabinet bago may makapansin. Napansin pa rin ni Leia. Sinundan niya ako sa break room. Kailangan mong umuwi. Ayos na ako ngayon. Hindi ka ayos 10 segundo ang nakalipas. Kung aalis ako tuwing may kakaiba, aalisin ako ni Vanessa sa project. Baka dapat. Matindi kong tinitigan siya. Lumambot ang ekspresyon ni Leia. Hindi ko sinasabing hindi mo magagawa ang trabaho. Sinasabi kong walang deadline ang dapat mangailangan nito. Naiintindihan ko ang dahilan niya. Hindi ko lang mapilit ang sarili na pagkatiwalaan ito. Ang pag-alis sa transition ay nangangahulugang susuriin ng iba ang files ko, tatanungin ang desisyon ko, at posibleng maghanap ng dahilan para sisihin ako sa mga delay na nagsimula bago pa ang sintomas ko. Sa loob ng mga taon, tinuruan ako ni Vanessa na maaaring mawala ang professional na seguridad sa sandaling maging abala ako. Nang gabing iyon, tumawag si Mara habang naghahanda ako ng hapunan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa cardiology appointment, pero minimize ang lahat. Nagtatrabaho ka na ba from home? Tanong niya. Hindi pa. Bakit hindi? Sinasuri pa ang request. Kumuha ka ng medical leave. Hindi ako pwedeng maglaho sa gitna ng client transition. Hindi ka naglalaho. Sinusunod mo ang instruction ng doktor. Hindi ganon kasimple. Simple naman dito. Naging defensive ako sa frustration niya. Hindi ka nagtatrabaho doon, Mara. Hindi, kapatid mo ako. Ako ang taong nandito pa rin kung papalitan ka ng kumpanyang iyon sa susunod na buwan. Natahimik ako. Huminga ng malalim si Mara. Hindi kita sinusubukang kontrolin. Natatakot ako kasi patuloy mong inilalarawan ang warning signs tapos ipinapaliwanag kung bakit mas urgent ang pangangailangan ng iba. Tatawagan ko si Dr. Pascual kung lumala. Lumala na. Nangako akong mag-iingat. Iyon ang uri ng pangako na mukhang responsable dahil iniiwasan nitong aminin na wala akong totoong plano. Sa simula ng sumunod na linggo, pumasok ang client transition sa pinaka-demanding stage. Inihayag ni Vanessa na mananatili ang lahat sa site hanggang maklear ang exception reports. Inilahad niya ang overtime bilang pansamantalang sakripisyo at pinuri ang departamento sa commitment. Nang pinuri niya ako ng personal, tumingin ang ilang katrabaho sa direksyon ko. Dapat ay nakaramdam ako ng pagkilala. Sa halip, nakaramdam ako ng pagkakabunyag. Alam ni Leia ang restrictions. Alam ni Vanessa. Alam ko. Nakita ng iba ang maaasahang empleyado na muling nagliligtas ng mahirap na project. Naging mas mahalaga sa akin ang imaheng iyon kaysa sa babala sa note ni Dr. Pascual. Nang Huwebes ng hapon, nagsimulang tumakbo ang puso ko sa review meeting. Itinago ko ang mga kamay sa ilalim ng mesa para walang makakita sa pagyanig. Patuloy na tinatalakay ni Vanessa ang deadline. Nakatuon ako sa mabagal na paghinga hanggang mawala ang sensasyon. Pagkatapos, sinundan ako ni Leia sa hallway. Tama na, uuwiin kita. Hindi, Teresa. Kung aalis ako ngayon, sasabihin niyang hindi ko kaya ang review. Halos gumuho ka sa meeting. Pero hindi. Tinitigan ako ni Leia ng ilang segundo. Hindi iyon ang standard mo. Bumalik ako sa mesa. Kinabukasan ay Biyernes. Nang huli ng hapon, ilang oras na akong nagtatrabaho sa grupo ng enrollment discrepancies.
Napakatahimik ng opisina. Gusto ng lahat na matapos bago mag-assign ulit si Vanessa ng weekend review. May warning sensation na dumaan sa dibdib ko. Isang tibok. Pagkatapos ay isa pa. Inabot ko ang gilid ng mesa. Nagabo ang mga numero sa monitor. Doon nagtapos ang alaala ko at nagsimula ang bukas ng kwentong ito. Habang sinasabi ni Vanessa sa silid na gusto ko ng atensyon, naging mapanganib na hindi matatag ang electrical rhythm na kumokontrol sa puso ko. Nang suriin ni Danilo Ruiz ang leeg ko, hindi siya makakita ng effective pulse. Ako ay nasa cardiac arrest. Agad na binuksan ng kapareha niya ang emergency equipment habang nagsimula si Danilo ng response na kailangan para panatilihing gumagalaw ang dugo sa katawan ko. Binago ng mga boses nila ang silid. Ang mga katrabahong naghihintay sa permiso ni Vanessa ay inilayo na ng mga taong naiintindihan na hindi kailanman kinailangan ang permiso. Nagtanong ulit si Danilo kung gaano katagal akong walang malay. Binigyan siya ni Lea ng pinakamalinaw na sagot. Sinabi rin niya na pinigilan ni Vanessa ang sino man na tumawag. Iyon ang dahilan kung bakit tumingin siya sa kanya. Hindi dahil alam na niya ang medical note ko o ang project deadline. Hindi. Tumingin siya kay Vanessa dahil may autoridad na nanood sa unresponsive na empleyado na naiwan sa sahig at inutusan ng iba na maghintay. Naibalik ng team ni Danilo ang effective rhythm bago ako dinala sa ospital. Hindi ako gumising sa ambulance. Ang unang malinaw na alaala ko ay ang kisame ng ospital at monitor na tumutunog sa tabi ko. Tuyo ang bibig ko, mabigat ang dibdib. Sinubukan kong itaas ang kamay pero nauna si Mara. Teresa. Nabasag ang boses niya nang sabihin ang pangalan ko. Lumingon ako sa kanya. Nasaan ako? Nasa ospital ka? Ano ang nangyari? Tumingin si Mara sandali para magtipon. Bumagsak ka sa trabaho. Dahan-dahang bumalik ang mga bahagi ng opisina. Ang monitor ko, ang client report, ang sensasyon sa dibdib. May tumawag ba kay Dr. Pascual? Nandito na siya. Sinubukan kong umupo. Pinindot ni Mara ang call button at sinabing, huwag akong gumalaw. Puso ba? Tumango siya. Mas nagsabi ang takot sa mukha niya kaysa sa mga salita. Bumalik si Dr. Pascual nang maglaon at ipinaliwanag ang resulta ng testing. Mayroon akong electrical rhythm disorder na kayang magdulot ng biglaan, life-threatening arrhythmia. Habang bumagsak, pumasok ang puso ko sa rhythm na walang effective pulse. Hindi ito panic attack, hindi ito stress na nagpapanggap na sakit, at hindi ito kailanman request para sa atensyon. Dahil ba sa trabaho? Tanong ko. Hindi, sabi ni Dr. Pascual. Naroon na ang underlying disorder. Ang naunang sintomas ay warning signs. Huminto siya. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang restrictions at emergency instructions. Iniharap ko ang mukha sa bintana. Gaano katagal akong ganon? Hindi pa ako makakapagbigay ng kumpletong timeline. Mas maraming impormasyon sa paramedic report. May naiiba ba kung mas maaga ang tawag? Walang responsableng paraan para sabihin ng eksakto kung ano ang mangyayari sa ibang sitwasyon, sabi niya. Ang mahalaga ay kailangan ng immediate emergency assistance ang unresponsive na tao. Ang paghihintay ay hindi kailanman ang tamang response. Mas nakakatakot ang katapatan niya kaysa sa maling katiyakan. Naglagay ang mga doktor ng cardiac device na dinisenyo para tumugon kung bumalik ang mapanganib na rhythm. Nagsimula ako sa medication at nakatanggap ng listahan ng restrictions na halos maliit na ang orihinal na note. Napakamahala ang kondisyon. Hindi nangangahulugang nawala. Nangangahulugan ito ng appointments, monitoring, medication, at kamalayan na hindi na matatrato ang tibok ng puso ko bilang background noise. Habang nasa ospital, nagpadala ng bulaklak ang Northbridge. Lagda ng executive team ang card. Wala ang pangalan ni Vanessa. Ang unang opisyal na mensahe ng kumpanya ay galing kay Omar Reyes, ang Vice President responsible for people and risk. Nagpahayag siya ng pag-aalala, nangako ng review, at sinabing walang record ang Northbridge ng formally approved medical restriction bago ang insidente. Pinasa ko ang pangungusap ng 2 beses. Pagkatapos ay ikatlo. Isinumit ko ito, sabi ko kay Mara. Alam ko. Kinumpirma ng system. May email ka pa ba? Hinanap ko sa phone. Nandoon ang orihinal na mensahe kay Vanessa, kasama ang attachment at portal confirmation. Ipinadala ko pareho kay Omar. Maingat ang sagot niya. Sinabi niyang susuriin ang records at nagtanong kung pinapayagan ko si Dr. Pascual na kumpirmahin kung kailan inilabas ang dokumentasyon. Sumang-ayon ako.
Sa ilang oras naniwala akong ordinaryong administrative mistake ang nawawalang note. Pagkatapos ay bumisita si Leia. Nakatayo siya sa tabi ng pintuan na may hawak na maliit na bag na may phone charger at sweater mula sa mesa ko. Sa sandaling lumabas si Mara para sa kape, isinara ni Leia ang pinto ng hospital room. Sinabihan ni Vanessa ang mga tao na huwag pag-usapan ang nangyari. Nagsikip ang tiyan ko. Ano ang sinasabi niya? Nabigla kang nahimatay at naaangkop ang response ng lahat. Sinabi niya iyon sa iyo? Nagpadala siya ng department message na lahat ng tanong ay dapat dumaan sa management. Pagkatapos ay tinawagan niya ang ilan sa amin ng hiwalay. Kinuha ni Leia ang telepono. Sinabi niyang kailangan naming gumamit ng accurate na wika. Ayon sa kanya, ito ay unexpected fainting episode. Tumingin ako sa monitor sa tabi ng kama. Hindi ako nahimatay. Alam ko. Sinabi mo ba sa kanya? Sinabi ko na sabi ng paramedic ay cardiac emergency. Ano ang sinabi niya? Nawala sa amin ang kwalipikadong mag-interpret ng medical events. Ipinakita ni Leia ang mga mensaheng na isave niya. Isang nagtuturo sa empleyado na huwag mag-speculate. Isa pang nagsasabing walang delay. Pangatlo na pinaalalahanan ang departamento na ang pagpapakalat ng unconfirmed accusations ay maaaring lumabag sa company policy. Sinusubukan niyang takutin ang lahat, sabi ni Leia. Madalas gumagana iyon. Halos gumana sa akin. Tumingin ako sa kanya. Ano ang nagbago? Napuno ng luha ang mata ni Leia, pero matatag ang boses. Paulit-ulit kong naririnig ang sarili kong nagsasabi sa dispatcher na hindi ka gumigising. Kung naghintay ako dahil sinabi ni Vanessa, kailangan kong mabuhay ng may iyon. Tumawag ka? Hindi agad. Tumawag ka nang naghihintay pa ang lahat. Hindi nito pinapawi ang delay. Hindi, sabi ko. Pero nangangahulugan itong tinapos mo ito. Ipinadala ni Leia ang mga kopya ng mensahe. Sumulat din siya ng factual account habang sariwa pa ang detalye. Bago umalis, inilagay niya ang Northbridge badge ko sa mesa sa tabi ng hospital bed. Inalis ito ng security bago ako dinala. Kinolekta ni Leia kasama ang gamit ko. Tinitigan ko ang badge pagkatapos niyang umalis. Sa loob ng mga taon, kinakatawan nito ang katatagan, access, professional na identidad. Ngayon ay nakaupo ito sa tabi ng medical alert band na may impormasyong maaaring kailanganin ng mga estranghero kung mabigo ang puso ko ulit. Isa ang nagsasabi kung saan ako nagtatrabaho. Ang isa ay kung ano ang makakapagligtas sa akin. Naniniwala pa rin ako na mas mahalaga ang una kaysa dapat. Muli akong kinontak ni Omar pagkatapos matanggap ang kumpirmasyon mula kay Dr. Pascual. Natagpuan ng kumpanya ang request pero hindi ipinakita ng portal bilang pending. Ipinakita nitong bawiin ko ito. Binasa ko ang mensahe ng hindi naiintindihan. Pagkatapos ay tinawagan ko siya. Hindi ako kailanman nagbawi ng anuman. Nagpapatuloy pa ang audit, sabi niya. Sino ang nagbago? Hindi pa ako handang sumagot hanggat hindi natatapos ang review. Pwede bang baguhin ng managers ang request ng empleyado? Ang ilang administrators ay maaaring mag-update ng classification at status. Si Vanessa ay administrator. Hindi siya direktang sumagot. Sa halip, sinabi niyang gusto ng Northbridge na ilagay ako sa paid medical leave habang sinusuri ang sitwasyon. Tinanggap ko ang leave, kailangan ko ang kita, at patuloy na insurance. Pero iginiit kong ang pagtanggap ng leave ay hindi nangangahulugang tinatanggap ko ang accuracy ng portal record. Kinilala iyon ni Omar sa writing. Iyon ang unang boundary na itinatag ko nang hindi humihingi ng paumanhin. Ilang araw pagkatapos kong umuwi, nag-ayos ang Northbridge ng video meeting. Nag-alok si Mira na umupo sa tabi ko. Halos tumanggap ako. Pagkatapos ay naisipang kailangan kong magsalita para sa sarili. Tatawagan kita pagkatapos, sabi ko sa kanya. Nag-aatubili siya. Pagkatapos ay tumango. Sige, ano ang kailangan mo habang nasa call ako? Nagulat ako sa tanong. Hindi ano ang sasabihin mo. Hindi sigurado ka ba? Ano ang kailangan mo? Available ka lang pagkatapos. Kaya ko yon. Dumalo si Omar sa meeting kasama ang representative mula sa corporate compliance. Wala si Vanessa. Inalok nila ang patuloy na paid leave at health coverage habang tinatrato ang bagay bilang breakdown in communication. Sinabi ng compliance representative na hindi kailangan ng prolonged adversarial process kung matutugunan ng kumpanya ang immediate needs ko. Ano ang sasabihin ng record? Tanong ko. Nasa review pa. Sasabihin ba nitong bawiin ko ang request?
Maaari kaming magdagdag ng notation na kinu-question mo ang status. Hindi ko kinu-question. Mali ito. Walang sumagot agad. Ipinaliwanag ni Omar na madalas na sumasalamin ang internal records sa maraming komunikasyon at naniwala si Vanessa na sumang-ayon akong magpatuloy ng normal. Sumang-ayon akong magpatuloy habang sinusuri ang request, sabi ko. Hindi ako sumang-ayon na burahin ito. Naiintindihan namin ang posisyon mo. Ang kumpanya ba? Inilipat ng compliance representative ang usapan sa leave benefits, medical expenses, at eventual return ko. Hindi walang saysay ang alok. Protektahan nito ang kita ko habang nagre-recover. Pero kinailangan kong tanggapin ang kawalan ng katiyakan sa isang katotohanang pinakamahalaga. Humingi ako ng tulong bago ako bumagsak. Kung nanatiling hindi na bago ang record, maaaring ilarawan ng Northbridge ang emergency bilang hindi inaasahan. Maaaring sabihin ni Vanessa na hindi niya kailanman tinanggihan ang formal request. Ang susunod na empleyado ay inaasahan pa ring patunayan na nabalaan ang management. Gusto ko ng formal investigation, sabi ko. Nagsikip ang ekspresyon ni Omar. Maaring tumagal ang proseso. Naiintindihan ko. Maaring mga ilangan ng interviews sa mga katrabaho mo. Naiintindihan ko. At maaring maantala ang desisyon tungkol sa employment status mo. Agad na bumangon ang lumang takot. Kita, insurance, reputasyon. Sa loob ng mga taon, kinontrol ako ng 3 salitang iyon nang hindi kailangang bigkasin ng malakas. Lumipat ang kamay ko sa medical alert band sa pulso. Gusto ko pa rin ang formal investigation. Binago ng desisyong iyon ang direksyon ng lahat na sumunod. Nag-appoint ang Northbridge ng outside investigator at inutusan ang mga empleyado na magbigay ng individual na account. Hindi na makakapagsagawa si Vanessa ng isang meeting para tukuyin ang kwento para sa buong departamento. Si Lea ang unang nagbigay ng statement. Inilarawan niya ang pagbagsak ko, pagsuri kung may response, ang pagkakarinig kay Vanessa na inilarawan ang pangyayari bilang attention-seeking, at ang pagtawag sa emergency services pagkatapos pigilan ni Vanessa ang escalation. Mas maingat ang ibang empleyado. Isa ang naalala na sinabi ni Vanessa na stressed ako. Isa pa ang naalala na inutusan silang umatras. Ang pangatlo ay una nang nagsabing, hindi maaalala kung sino ang nagdesisyon na maghintay. Hindi kumpleto ang statements nila pero hindi tumugma sa claim ni Vanessa na immediate ang assistance. Pagkatapos ay ikinumpara ang timestamps. Ang emergency call ni Lea ang isa. Ang security system ng building ang isa. Ang pagdating ng paramedics ang pangatlo. Hindi kailangan ng investigators na tansyahin ang buong sequence mula sa memorya. Napanatili ito ng mga orasan. Walang malinaw na audio ang footage, pero ipinakita nito ang pagbagsak ko. Ipinakita ang pagtungo ni Lea sa akin. Ipinakita ang pagpigil ni Vanessa sa galaw sa paligid ng mesa ko. Ipinakita ang mga empleyadong nanatiling malayo bago lumayo si Lea na may telepono. Hindi nagbago ang account ng oras dahil may senior title si Vanessa. Pinalakas ng report ni Danilo ang sequence. Naitala niya na inilarawan ng mga saksi ang delayed emergency call kasunod ng supervisory discouragement. Hindi niya inakusahan si Vanessa ng krimen o nagtangka tungkol sa epekto ng delay sa recovery ko. Simpleng naitala niya ang sinabi sa kanya habang nangyayari pa ang event. Ibinigay ni Dr. Pascual ang orihinal na medical note, ang petsa ng paglalabas, at kumpirmasyon na nailipat ito bago ang pagbagsak. Ipinakita ng email ko na natanggap ni Vanessa ang parehong dokumento. Ang portal audit ang susunod na piraso. Orihinal na isinumite ang request bilang medical accommodation. Pagkatapos ng meeting ko kay Vanessa, binago ang kategory nito sa informal scheduling matter. Nang maglaon, binago ang status nito sa withdrawn. Parehong pagbabago ay nauugnay sa administrative access ni Vanessa. Hindi inihayag ng audit ang pribadong kaisipan niya. Inihayag nito ang mga desisyon niya. Sinabi ni Vanessa sa investigator na pasalita kong pinili ang magpatuloy ng walang restrictions. Bahagyang totoo ang statement na iyon, kaya mas mapanganib. Nagpatuloy ako sa trabaho. Pero tinanong ng investigator ang tanong na iniiwasan ni Vanessa. Pinahintulutan ko ba siyang bawiin ang request? Walang mensahe, pirma, o saksi na mapapatunayan niya. Ang orihinal na email ko ay nagsasabi ng kabaligtaran. Hiniling kong suriin ang accommodation. Pagkatapos ay sinabi ni Vanessa na naniwala siyang kulang ang medical details sa note. Hindi kailangan ng dokumentasyon ni Dr. Pascual ang final diagnosis para magtatag ng temporary restrictions. Malinaw nitong inilarawan ang sintomas, humiling ng remote work at reduced hours, at nagturo ng immediate emergency assistance kung mawalan ako ng malay.
Natanggap ni Vanessa ang eksaktong babala na naging relevant ng maglaon. Lumawak ang investigasyon lampas sa accommodation request. Sinuri ng senior leadership ang staffing reports para sa client transition. Nangako si Vanessa na makukumpleto ng departamento niya ang project ng walang karagdagang empleyado o extended deadline. Lubos na nakadepende ang mga pangakong iyon sa overtime ko. Higit sa schedule niya ang tinakot ng restrictions ko. Tinakot nila ang version ng leadership niya na iniharap sa executives. Kung magtrabaho ako ng remote na may reduced hours, magiging visible ang kawalan ng backup coverage ng departamento. Kung lilipat ang deadline, tatanungin ng senior leadership kung bakit itinayo ang project sa isang pagod na analyst. Tinatrato ni Vanessa ang medical request ko bilang banta sa promosyon niya dahil ang pag-amin na kailangan ng tulong ang departamento ay magbubunyag sa maling capacity reports niya. Hindi lumitaw ang motibong iyon sa dramatikong pag-amin. Lumitaw ito sa mga kalendaryo, staffing projections, overtime records, at sarili niyang written promises sa leadership. Ipinakita ng ebidensya ang simpleng chain. Gusto ni Vanessa na mapanatili ang deadline. Tinakot ng restrictions ko ang deadline. Kaya binago niya ang record at pinilit akong magpatuloy. Nang naging visible ang panganib na itinanggi niya, sinubukan niyang kontrolin ang paglalarawan ng nangyari. Ang huling pagkakamali niya ay sa witness interviews. Bago makipagkita ang ilang empleyado sa investigator, kinuntak sila ni Vanessa at pinaalalahanan na panatilihing consistent ang accounts nila sa official timeline ng departamento. 2 empleyado ang nagbunyag ng mga mensaheng iyon. Napanatili ni Leia ang sa kanya. Inilarawan ni Vanessa ang komunikasyon bilang pagtatangkang pigilan ang chismis. Binigyang interpret ito ng investigator kasama ang ibang records, altered accommodation status, discourage emergency action, maling claim ng immediate response, at pressure sa mga saksi. Bawat pagsisikap ni Vanessa na kontrolin ang kwento ay gumawa ng isa pang piraso ng ebidensya na sinubukan niyang kontrolin ito. Tumagal ng mga linggo ang proseso. Sa panahong iyon, nagre-recover ako sa bahay. Minsan sa umaga, halos normal ang pakiramdam. Sa iba, ang pinakamaliit na kurap sa dibdib ay nagpapadala ng takot bago pa ako makaisip. Dinisenyo ang implanted device para protektahan ako, pero ang pagkaalam na nandoon ito ay nagpapaalala rin kung bakit ko ito kailangan. Kailangan kong matutunan na hindi straight line ang recovery. Kailangan ko ring matutunan kung gaano ko kadalas humihingi ng paumanhin para dito. Humingi ako ng paumanhin nang ihatid ako ni Mira sa appointments. Humingi ako ng paumanhin nang magdala si Leia ng groceries. Humingi ako ng paumanhin nang mapagod ako sa usapan. Isang hapon, inilagay ni Mira ang bag ng pagkain sa kitchen counter at pinigilan ako bago ko ulit masabi ang mga salita. Hindi mo ako utang ng paumanhin. Alam ko, habit lang. Habit itong ginagawang utang ang pag-aalaga. Tumingin ako pababa. Patuloy siya ng mas malumanay. Nang nagtatrabaho si nanay sa kabila ng sakit, iba ang natutunan namin. Natutunan kong bantayan ang lahat dahil natatakot akong may mangyari. Natutunan mong tiyakin na hindi kailanman kailangang bantayan ka ng sino man. Gumana iyon. Gumana hanggang hindi na. Wala sa amin ang ngumiti. Galit ako sa'yo, inamin ni Mira. Patuloy kong iniisip na kung sapat na malakas ang sinabi ko, makikinig ka na. Naririnig kita, pero hindi ako nagbigay ng espasyo para magdesisyon ka. Tumingin ako sa kanya. Hindi ako magaling magdesisyon. Gumawa ka ng mga pagpili habang natatakot ka. Iba iyon sa pagiging karapat-dapat sa nangyari. Hindi inalis ng mga salita niya ang responsibilidad ko sa pagwawalang bahala sa limitasyon ko. Hiniwalay nila iyon sa kay Vanessa. Pinili kong magpatuloy sa trabaho. Pinili ni Vanessa na abusuhin ang autoridad, burahin ang request ko, at pigilan ang iba na tumugon. Parehong katotohanan ang maaaring umiral nang hindi maging pantay. Naghirap si Leia sa katulad na pagkakaiba. Bumisita siya isang gabi pagkatapos ng isa pang investigative interview. Paulit-ulit kong iniisip ang oras bago ako tumawag. Sabi niya, kumilos ka. Nag-atubili muna ako. Ganon din ang lahat. Hindi nito pinapabuti. Hindi, pero ang ginawa mo pagkatapos ay mahalaga. Tumingin si Leia sa medical alert identification sa pulso ko. Sabi ni Danilo na ilang minuto pa ay maaaring nagbago ang lahat. Sinabi rin niyang walang makakapagpatunay ng eksakto kung ano ang mangyayari. Hindi nito pinapabuti ang pakiramdam ko. Hindi dapat. Nagulat siya. Hindi ko sasabihin sa iyo na harmless ang delay, sabi ko. Pero hindi ko rin hahayaang maging permanenteng parusa sa iyo ang desisyon ni Vanessa.
Ikaw ang taong tumigil sa paghihintay. Dahan-dahang tumango si Leia. Iyon ang paraan kung paano nakaligtas ang pagkakaibigan namin sa investigasyon. Hindi sa pagpapanggap na hindi kami binago ng emergency, kundi sa pagtangging gawing kasinungalingan ang takot. Tumawag si Omar pagkatapos maabot ng final investigative report ang Executive Committee ng Northbridge. Iba ang tono niya sa unang usapan, mas direkta. Kumpleto na ang investigasyon, sabi niya. Sinuportahan ng kumpanya ang maraming violations na may kinalaman sa accommodation request mo at emergency response. Naghintay ako. Tinanggal na ang employment ni Vanessa. Mas kaunti ang kasiyahan na naramdaman ko kaysa inakala. Nakaramdam ako ng ginhawa. Pagkatapos ay lungkot. Pagkatapos ay galit na kailangan ng napakaraming ebidensya ang ginhawa. Patuloy si Omar. Natapos ang findings na maling na-classify at isinara ni Vanessa ang medical request ko ng walang authorization. Nabigo siyang sundin ang company emergency policy, nagbigay ng maling impormasyon sa investigasyon at kinuntak ang mga empleyado sa paraang nakompromiso ang independence ng accounts nila. Natuklasan din ng review na masyadong malaki ang kontrol na ibinigay ng existing system ng Northbridge sa departmental managers sa accommodation records. Hindi maaaring ilarawan ng kumpanya ang kabiguan bilang si Vanessa lang. Ginawa ng policies nito ang mga pagpili niya na posible. Ano ang mangyayari sa record ko? Tanong ko. Aalisin ang withdrawn status. Sasabihin ng record na isinumiti mo ang request at nanatili itong unresolved sa oras ng emergency. Gusto ko ng kumpirmasyon sa writing. Matatanggap mo. At ang claim na walang babala? Itatama rin iyon. Isinara ko ang mga mata. Sa loob ng mga linggo, pinag-usapan ng mga tao ang request ko na parang uncertain na memorya. Ngayon ay sasabihin ng opisyal na record ang laging totoo. Nagtanong ako tungkol sa mga empleyadong lumahok sa investigasyon. Sinabi ni Omar na susubaybayan ng Northbridge ang retaliation at protektado ang mga empleyadong tumawag sa emergency services sa ilalim ng revised policy. Nang maglaon ay sumang-ayon si Leia na maglingkod sa Employee Safety Committee na nilikha pagkatapos ng review. Hindi siya nakatanggap ng dramatikong promosyon or public award. Nakatanggap siya ng mas practical, written authority na tumawag ng tulong ng walang managerial approval. Nagmungkahi ang Northbridge ng formal resolution sa akin. Kasama nito ang continued medical coverage sa recovery, compensation, neutral employment reference, correction ng accommodation record ko, at bayad sa ilang expenses na may kinalaman sa dispute. Nag-commit din ang kumpanya sa reforms. Direkta nang pupunta ang medical requests sa trained HR reviewers. Maaaring magdagdag ang managers ng operational information, pero hindi nila isasara o i-reclassify ang requests ng mag-isa. Makakatanggap ang mga empleyado ng emergency response training. Sinuman ay maaaring tumawag sa emergency services ng walang supervisory permission. Makakatanggap ang staffing capacity reports ng independent review kapag lubos na umaasa ang departamento sa overtime o isang empleyado. Mahalaga ang mga pagbabago. Hindi nito ginawang inosente ang Northbridge. Maaaring itama ng kumpanya ang policy at manatiling responsable sa nangyari bago ang correction. Ang huling tanong ay kung babalik ako. Sinabi ni Omar na maaaring ilagay ako ng kumpanya sa ibang departamento pagkatapos ng medical leave. Aprobado ang restrictions ko, protektado ang role, at pamamahalaan ang transition ng taong labas sa chain of command ni Vanessa. Ilang buwan ang nakalipas, iyon ay parang tagumpay. Sa wakas ay kinilala ng Northbridge na mahalaga ako. Pero nakaupo sa kitchen table na may corrected accommodation record sa harap ko, nakilala ko ang lumang pattern sa loob ng kaisipang iyon. Tinanong ko pa rin kung pinili ako ng kumpanya. Hindi ko tinanong kung pinili ko ang kumpanya. Naisip ko ang paglalakad sa parehong pinto kung saan pinanood ako ng mga katrabaho na bumagsak. Naisip ko ang pagbabalik sa sistemang kumilos lang nang naging mas mapanganib ang pagtanggi kaysa pag-amin. Naisip ko ang badge sa tabi ng hospital bed at kung gaano karaming autoridad ang ibinigay ko dito sa pakiramdam ng seguridad. Hindi na ako babalik, sabi ko kay Omar. May paghinto. Naiintindihan ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako tinakot ng mga salita. Ipinadala ng Northbridge ang final documents pagkatapos pirmahan ang resolution. Sinabi ng corrected record na isinumite ang medical request ko bago ang emergency at hindi kailanman bawiin ng akin. Mas mahalaga ang pangungusap na iyon kaysa anumang pagpapahayag ng panghihinayang. Hindi ako kinontak ni Vanessa.
Narinig kong itinanggi niya ang sadyang paglalagay ng sinuman sa panganib at iginiit na sinusubukan niyang kumpletuhin ang mahalagang project. Kung naintindihan niya ang pagkakaiba ng pressure at leadership ay nanatiling hindi alam. Hindi ko kailangan ng access sa pribadong panghihinayang niya. May kahihinatnan ang mga desisyon niya kung nagsisisi man siya o hindi. Ibinalik ko ang Northbridge badge sa plain envelope. Ilang minuto kong hinawakan bago isara ang flap. Ipinakita ng litrato ang bersyon ko na naniwala na ang access sa opisina ay nagpapatunay na ligtas siya. Ang babaeng iyon ay masipag, may kakayahan at natatakot. Hindi ko siya kinamumuhian. Nagtayo siya ng karera mula sa kakaunti. Nakaligtas siya sa mga tao ng inseguridad sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang. Pero naging kulungan ang pagiging kapaki-pakinabang nang simulan niyang tratuhin ang bawat pangangailangan bilang banta. Inilagay ko ang badge sa loob at isinara ang envelope. Nagpatuloy ang recovery matapos ang investigasyon. Inayos ni Dr. Pascual ang medication ko at sinubaybayan ang cardiac device. Natutunan ko kung aling sintomas ang nangangailangan ng immediate attention at aling takot ang maaaring kilalanin ng hindi pinapayagang kontrolin ang buong araw. Tumigil ako sa pagmamaneho hanggang medically cleared. Tinanggap ko ang tulong nang hindi nakakabit ang paumanhin sa bawat request. Nang tumawag si Mara, nagsimula siyang magtanong kung ano ang kailangan ko sa halip na sabihin kung ano ang dapat kong gawin. Minsan kailangan ko ng sakay. Minsan kailangan ko ng kasama. Minsan kailangan kong pagkatiwalaan niya na magagawa ko ang sarili kong desisyon. Nanatili si Leia sa Northbridge nang sapat na mahaba para tumulong sa bagong emergency procedures. Patuloy kaming nag-usap, pero hindi na itinayo ang pagkakaibigan namin sa pag-aayos ng imposible na workloads ng magkasama. Nagkita kami sa labas ng opisina. Nag-usap kami tungkol sa mga paksa na walang kinalaman sa deadlines. Nang handa na akong magtrabaho ulit, nag-apply ako para sa reconciliation at compliance positions sa ibang organisasyon. Sa unang ilang interviews, naramdaman ko ang lumang instinct na itago ang lahat. Gusto kong maghintay hanggang mapatunayan ko ang halaga ko bago banggitin ang restrictions. Pamilyar iyon. Sa halip, bago tumanggap ng offer, ibinigay ko ang kinakailangang dokumentasyon at nagtanong ng direkta tungkol sa remote work, emergency procedures, scheduling flexibility, at accommodation review. Hindi sumagot ang bagong employer ng malabong papuri tungkol sa dedication. Idokumento ng HR team ang request, ipinaliwanag ang review process, at kinumpirma ang approved arrangements sa writing. Naghintay ako hanggang dumating ang kumpirmasyong iyon bago pirmahan ang employment agreement. Sa unang umaga, mas matagal akong nakatayo sa labas ng bagong building kaysa kinakailangan. Hindi triumph ang pakiramdam ng pagsisimula ulit. Napakawalang katiyakan. Pero iba ang kawalan ng katiyakan nang hindi ko inabandona ang sarili para makatakas dito. Ikinalabit ko ang bagong employee badge kung saan makikita. Nanatiling visible ang medical identification sa tabi nito. Sa loob ng mga taon, naniwala akong salungat ang dalawang bagay na iyon. Isa ang nagsasabing may kakayahan ako. Ang isa ay umamin na maaaring kailanganin ko ng tulong. Ngayon ay naiintindihan ko na parehong nagsasabi ng katotohanan. Ako pa rin ay skilled professional. Ako rin ay taong mahalaga ang kaligtasan bago ang deadline, bago ang performance review, at bago magdesisyon ang sinuman kung maginhawa ang pangangailangan ko sa tulong. Hindi kailanman ginawa akong attention seeker ang pangangailangan ng tulong. Hindi kailanman ginawa akong mas malakas ang pagpatahimik sa sarili. Habang lumalakad ako sa mga bagong pinto, wala akong dalang pangako na hindi na muling mangyayari ang nakakatakot. May dala akong mas kapaki-pakinabang. Naniniwala ako sa sarili. At sa pagkakataong ito, hindi ako maghihintay hanggang tumama ako sa sahig bago igiit na gawin din iyon ng ibang tao.